Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Ako po, kinagat ang patibong ni Senator Marcoleta ni Risa Hontiveros. Oo, minalas, sabi ng mga netizen. Nahubaran daw ang pagkaboba o pagkabobo ni Senator Risa Hontiveros. Uy, wag yung sabihin boba, si Senator Risa Hontiveros. Huwag kayong ganyan. May mga bashers kasi nagsasabi na tanga, boba, nahubaran yung pagka hindi matalino. Huwag kayong ganyan, huwag kayong judgmental kasi Senator Risa Hontiveros. Well, ginagampanan lang niya ang kanyang trabaho at yun ang nakita ng kanyang mga personnel at Senator Risa Hontiveros to counter yung pagdebate niya kay Senator Marcoleta, later on, nalaman nila mali pala. So, wala ang problema doon. Nobody's perfect, sabi nga Senator Risa Hontiveros. Human is error. So, ito kabibig. Ito mga kabibig, ang paghubad. Ay, gabi naman ang hubad kabibig. Minalas at talagang kinagat ang patibong ni Senator Marcoleta. Unang araw pa lang ng debate, binigyan na ng patibong ni Senator Marcoleta si Risa Hontiveros at kinagat agad. At nalaman kung, kabibig, let's watch this video ha. Ito na kabibig. Ito Marcoleta, go! Pero ng isang napakalaking milagro, yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. O, sinasabi niya kasi 180 degrees. may pagkakataong kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung dyan, tayo kasi magsasaka dyan. Opo, Ang magsasaka, kuminsan nagiging ano rin mangingisda. okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yun, may mga isdang May variety na kayo ng palay natin. Hindi ka mag-isda ng hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa? yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo maagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng doon. Yes po. Okay. So, pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po. Wednesday. Isang araw. Isang araw. Sige, pumasok ka. So, akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. Tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kaya ako na inumag yun. Kasi alam niyo, natalakay na. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali. At least ay tatama. Hindi kasi anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon. Nang mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatawutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko bagsak ka na dyan. Pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Una bes, wala kang pakialam, wala kang... Dalawa na. Pagkatapos sinabi niya,
violative of due process. Ay, ano, matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa mga pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patayin na. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Ay mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron sa statement eh. Meron sa statement po dyan. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito. Meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasa na ba yun? Ito. Nasa page 3. Ayan. Page 3. Ayan. Sa pagbiberipika mo niya, nalaman niyang marami. Marami? Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information. Nasanday mayroong sa binanggit yung ito yung pero sa isang Facebook post. Yung isa. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung international bids for the acquisition of agriculture. Pero ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process. Wala naman due process. Void ab initio o pinag-uusapan lang talong. BT talong pa lang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified organism. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Yun kami, Big. Napahiya tuloy si Risa Hontiveros, no? Nagmukha siyang walang alam sa korte. Sabi dito ng isang netizen sa Red Rock TV, mga kabibig. Sabi niya dito tungkol kay Risa Hontiveros ako. If you're not a lawyer with principles who knows how to listen, learn, and respect Constitution, you're actually better than a lawyer who only knows the law but uses it for personal gain. Oy, yun ang sabi. But if a lawyer doesn't easily get swayed by mere sayings, he becomes even more proactive and wise and has principles, intelligence, and truly knows and respect the law, then he will stand above anyone else. Tama ka, Bibig. Diba? Gustong ituloy impeachment kasi nagpupuyos ang ilang sektor. Nag-iinit ang mga kilikili ngayon kasi pag pinalampaso ho pa mga ngamoy baktol na lang. Ipinipilit ngayon mag-impeach kasi sayang ang perang pinambayad sa mga nagrarally Ibig sabihin, babayad sila ulit next time. Pwede naman talagang mag-file ulit next time kaso sayang yung init ng kilikili ng mga maiingay sa media now at mga nagrarally. Ay, grabe ang mga netizen ngayon Yung nagbabash dyan kay Senator Marcoleta, mag-move on na kayo please. Kita naman natin yung resulta ng debate. Sobrang napahiya mga veteranong senado or senador kasi nga mahirap ipaglaban talaga mali na walang due process. Patanga po tayo. Sabi na pa ni Risa Hontiveros habang labas ang litan madami daw dalawa lang daw ang sabihin niya ayon huli ka balbon. Ang galing ni Senator Marcoleta, hinubaran si Risa sa kayang pagkaboba. Hala, grabe naman. Ito pa. Yan po ang number 1 Senator Coronel Rodante Marcoleta, mahusay at ipinaglalaban kung ano ang tama at salute po, sir. Tanga kasi researcher ni Hontiveros, I'm sure. Sinabo na yun later on. So, nakuha sa patibong, kinain ni Risa Hontiveros ang patibong ni Senator Marcoleta at doon, inubaran, ito ba ang gusto niyo maging presidente? Ay ka, paano na yan? Hindi, wala, ewan ko sa inyo mga kabibig. Basta, inubaran talaga ni Marcoleta mga kabibig. Eto si ito pasyo, akala niyo ito pasyo, hindi niya ibaba si Risa. Eto, binas ni
Atty. Topacio, si Risa Hontiveros, mga kabibig. Grabe din to si Atty. Topacio, no? Ito na, makinig tayo. Hindi naman pala unanimous yun. Check siya. Tira kasi ng tira. Ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff. Kayo, fake news. Siya yung fake news eh. Yan ang reaksyon ni PDP Laban Spokes Attorney Topacio sa maling case citation ni Senador Hontiveros na pinasinungalingan mismo ng Korte Suprema. Sabi niyo meron daw unanimous decision na binaligtad ng Korte Suprema. Pagkatapos hindi naman pala unanimous yun. Pinacheck siya nung cute na spokesman ng Korte Suprema na si Attorney Ting. Sabi sa kanya, ma'am, hindi po yung unanimous yung sinabi niyong kaso. Sabi ni Riza, sorry. Tira kasi ng tira. Ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff niya. Mali. Hindi siya nag-iisip. Mali yung pinasa sa kanya ng staff niya. Palagi ko, pagkatapos niyang sabihin yun at may nag-call sa atensyon niya na mali, palagi ko, merong mabango yung isang staff member niya. Palagi nasabon yun. Todo. Napakabango noon. Palagay ko, ewan ko kung nag-impake na. Kinuha na yung mga gamit at umalis na sa Senado. Pero mo, napahiya mo yung boss mo, sinabi mo, ma'am, ito, banata nyo, nakakita ako. Unanimous, pero ni-reverse. Sige, thank you barat siya. Bago sabi ng Supreme Court, excuse me, ma'am, mali po kayo, basahin niyo ulit. Binasa niya, teka muna, nasaan si Juan? Halika rito. Hindi naman pala unanimous yun. Sa yun kami, grabe si Topacio, no? Kung makakomment din, wagas. Risa, umamin sa pagkakamali. Umamin talaga si Risa. Ay, nako, hilaw yung sinaing, kumain sa patibong. Parang guilt is personal lang yan. Risa, reyna ng fake news. Sabi ni Mark Demley Cubs, mag-research Risa, standby ka sa Supreme Court Library. Ikaw, Senator Risa Tulfo Brothers, mag-aral kayo sa College of Law at kumuha rin ng bar kasi masakit sa paningin namin na senador kayo pero wala kayong ibubuga. Dito talaga makikita kung sino yung senador na may alam kung paano gumawa ng batas, may alam sa batas at pwedeng tumakbo bilang senador. Nagmamagaling kasi yan, napahiya. Risa, nahuli ka sa balisasa. Kaya madala ka na. Mag-aral pa more. Mahirap na kasi ang naniwala sa mga nagbubulong sa'yo. Yun mga kabibig ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil kay Senator Risa Hontiveros. Paano yan? Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Paano kaya ma-redeem na Risa Hontiveros sa aking sarili? Ewan ko, nandiyan na naman si Senator Risa, si Marcoleta. Ay, gulo to.